Hello, magandang hapon sa inyo mga Luz. So ngayon magbabalik na naman tayo. So may bago na naman tayong topic na i-discuss. So mas maganda to at magugustuhan nyo itong topic natin. Kasi ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-hosting yung ating gawang website o ano pa man. O static man yan or dynamic. So yun ang ating i-discuss ngayon kung paano siya gawin. So gagamit tayo dito ng GitHub desktop instead na Git. So pwede naman Git or Visual Studio Code, pero sa akin kasi ito na yung aking ginagamit ngayon. So yan, ito yung ating gagamitin. Ang gagawin natin kasi meron na kasi akong nakalagay sa aking GitHub. So ang gagawin na lang natin is i-clone natin yung file na yon galing sa GitHub. I-clone natin gamit tong ating GitHub desktop. So, papakita ko muna sa inyo yung ating magiging flow. Where na you? So ito sa download. Check natin. So ayan. So ito kasi pero ang gagawin natin kasi natin is i-clone natin yung folder na nasa GitHub. I-clone natin dito sa ating GitHub desktop. May isa namang way, kunwari mayroon kang folder dito sa iyong htdoc. Meron ka dito folder. Siyempre may mga dito nakasave, tapos niraran mo yung mga gawa mo. So ayan, meron ka ditong folder. So gusto mo tong i-live yung mga andito, yung mga folder. Gusto mo siya, kung mayroon kang Hostinger, kasi gamit kong ngayon is Hostinger. So ano siya, binili ko siya 1 year. So, pero may expire niya siya na October. I-renew ko na lang pag may kaperahan tayo. So ito, pag niran nyo siya, check natin. Run ko lang. Run na ako ng isa. Antay ng sample. So select lang natin. So ito, gusto ko siya i-live. So gawa natin. So parang same lang naman ang isura yung gusto natin i-live. Ito, kunwari ito, may website ka. Ginagawa sa PHP, ano pa man, Laravel o ano pa man. Gusto mo siyang i-live, hindi mo alam kung paano gagawin. So ngayon, tuturuan kita para matuto ka kung paano to ilagay sa live hosting. Not free may bayad yung ating hosting. Binili ko siya 1 year. Yun nga. So ngayon, ang gagawin natin, so may dalawang uri. So either kunin mo siya, add local, kunwari nasa, yun nga, andito yung mga folder mo, gusto mo siyang i-push sa yung GitHub. Kunwari, gusto mo itong ilagay doon sa GitHub account mo. Gaya ng GitHub ko, ayan. Tapos sa GitHub ko. Gusto ko siyang ilagay dito. Yun ang ano natin. So, ayan, sa mga repository. Ayan. Mayroon ka nito. Gusto mo siyang ilagay. So, gamit lang to. Yung ating GitHub desktop. Instead na git, so sa git kasi magigit add ka pa. Yan, git, tapos git commit. So, ito hindi na. So, kunin mo lang yung, hanapin mo lang yung path ng folder na nais mong i-push papuntang yung GitHub. So ayan, yun nga, i-choose mo lang kung anong folder dyan. Ayan. Pero ang gagawin kasi natin, hindi sa htdoc yung kukunin natin na folder. I-clone natin. Manggagaling sa aking GitHub mismo. So search lang natin ang aking kukunin. So ito ang aking i-clone, yung sample management. So ito kasi yung ating mga tutorial na aking pinost sa aking YouTube. So ito sample management. So ayun yung aking i-clone. Paano gawin yon? Punta lang tayo dito sa file, clone. So select nyo lang clone. So ito nga sinasabi ko sa local, kung naka-save saan mang path na local mo, either sa htdoc or saan mo nilagay yung path ng folder mo. Ito naman clone. Ito yung nasa ating mismong GitHub. So clone natin. So ito yan yung lalabas na yun yung magpa-pop up sa'yo. Gusto kong i-clone yung kanina yung sample. Ito yung sample yan. Yung
So, saan ko siya ilalagay? Ngayon, pag clone mo siya, so, dito kasi, ang default dati nito na path is dito siya mapupunta. Papakita ko sa inyo saan pupunta yun na pag ano. Pupunta siya dito sa document, GitHub. So, dito siya talaga pumapasok. Pero ngayon, babaguhin natin yung directory. So, gusto natin, ipupunta na natin dito sa ating stdoc. Diyan natin ilagay yung folder. Kumbaga, parang may copy rin yung stdoc natin pag clone natin. So, clone na natin Sana, tingnan mo natin sa stdoc natin kung mayroong existing doon na sample management. So, sample management. Wala. Ito nakalagay na din. So, wala. So, try na natin siyang i-clone. I-clone ko na siya, yung sample management, clone ko na. So, ganyan siya. Wait lang natin. Saglit lang naman yan. Depende sa dami ng laman ng folder mo. Hindi lang naman laman yan. Wait lang natin. Sana wag nyo kalimutan subscribe yung aking YouTube channel. Tuturuan ko kayo ng mga iba pang language bukod dito sa PHP. So ngayon, na-clone na natin. Titingnan nga natin ngayon sa stdoc kung napunta din dun. Ayan pansin nyo. Ayan. Napunta nga dito sa stdoc. Pag-clone kasi hindi na path dito. Dito siya mapupunta. So yun. Tapos, ngayon, nasa inyo na yan kung saan nyo editor or saan nyo edit yung inyong code. So, gusto ko siya sa Sublime. Edit. Pwede mo rin siya sa Visual Studio o ano pa man yung talaga nakahiligan mo saan mo edit yung code mo. May option naman dito. Yan yung kulay doon yan. Options. So, pipili ka dyan kung saan mo siya na-edit yung code mo. Sa akin kasi sa Sublime muna. So, hindi naman tayo naka-framework like Laravel o ano pa man. So, dito ko lang sa Sublime. Naka-OOP video lang naman tayo. Click lang natin itong Open in Sublime Text. So, pansin nyo, dumirect siya dito. Once, ngayon, papakitaan ko kayo. Punta muna tayo dito sa Sample Management. Sisilipin muna natin yung code. Try natin dito sa index. So, napapansin nyo, wala ditong. So, dito ko ilagay yung aking nilagay na bagong code. Gusto ko dito, makita ko dito. So, titest muna natin kung yung nilagay nating update na code is mapupunta dito sa ating GitHub. Test natin kung sa ating dito. So, maglagay lang ako ng h2 testing code. So, yan lang So, ngayon, naglagay na ako ng code na pangalan ay testing 2. So, dapat, nakikita ko dito yan pag pinush ko o kinumit ko kay GitHub. Sa GitHub ko. So, yan. Tapos, punta na lang tayo sa GitHub desktop. So, itong GitHub desktop ito is free lang naman sa Google. Search nyo lang GitHub. Ayan, GitHub desktop. So, dahil ako naka Windows 10, ayan. So, download nyo lang 64-bit. So, kung naka 32-bit. Pero, para sa akin kasi wala nang talagang 32-bit. Panahon pa na ng yun Windows XP, Windows 7, o ano pa man. So, ito, 64-bit na yung natin. So, yan. Free lang naman yan. Download nyo yan. Tapos, ayun na, punta na tayo dito. Kung mapapansin nyo, punta tayo dito. Hindi ko lang to Ay, hindi pala. Punta tayo dito. Kung mapapansin nyo, ay yung code na nilagay ko. So, makikita mo rin dito sa GitHub desktop yung additional na code mo. So, lilitaw dyan. So, may dinagdag ka o tinanggal, ipapakita niya. So, ayan. Ngayon, ayun nga, ang target natin is ipupunta natin yung update na code na yan dito sa ating GitHub. So, dito ko yung dapat makikita yan. So, ay, nagalaw ko tuloy. Dito siya banda. Dito siya banda. Yan, dito siya banda. Yan dapat yun. Kasi, dyan ko siya nilagay. Ayan o. So, punta na tayo. Ipo-commit ko na. New commit. My commit. So, ayan.
Ngayon, click lang natin tong button sa baba, yung commit to master. So, ayan, meron tayong nakitang isa sa post origin na, ayan, yung arrow na 1 tapos arrow, ayan. Meron daw isa. Ang tinutukoy niya yung isa yun dito. Ayan yung, ito. Yung isa natin, ilagay na code. Ngayon, click ko lang tong button na to, yung post origin, para mapunta na doon sa ating GitHub yung code na nilagay natin o yung bagong code. Push ko lang. Wait natin. Isa lang naman yan. So, mabagal. Siguro dahil siguro sa bilis, kung mabilis internet, mabilis mo push yan. So, ngayon, refresh ko lang. Titingnan natin kung nadagdag na dito yung nilagay natin bagong code. Check natin. Silipin natin. Boom! Ito na, di ba? So, ganun kadali yung paggamit ng GitHub desktop. So, nare-recommend ko to sa inyo. So, ayan. Ganun lang siya. Ngayon, ang purpose kasi natin, itong ating gawang system na galing sa Stidoc is, yun nga na, mayroon na tayong copy kay GitHub natin. Gusto natin i-live naman to para makita ko na rin www.samplemanagement.com mga ganun. Pero ako kasi naka-subdomain ako kaya hindi ako naka.com mga ano. Ngayon, yun nga, i-live na natin to. So pupunta lang ako dito sa aking account. Open ko lang yung account ko sa Hostinger yan. Open ko lang. Connect mo lang yan sa Gmail nyo. So meron hindi ko to in-endorse ito si Hostinger. Madali siyang gamitin. Napakaganda. So meron siyang 1 month, 1 year, 5 years o ano pa man. Mayaman-yaman ka ba ng ano. Ganun katagal na year. So ako 1 year lang. May expired pa ngayong October. So at least yun. Bago ma-expired, ano natin to. Ma-demo ko sa inyo kung paano mag-upload dito ng website at paano natin ma-live. So, click ko lang tong aking Google. Click ko lang tong aking kasi may andito yung naka-open din kasi sa yung asawa ko. Pero yung akin yung open ko. Wait lang natin. So, ito yung itsura ng Hostinger was na nakapag-login ka na. So, ito yung pinaka-dashboard niya. Home website hosting. Ayan. Explore nyo lang yan. Loob. Ngayon, saan tayo pupunta? I-click ko lang tong itong premium web hosting. So, may tatlo daw. Yung isa dyan, yung pre-template nila. So, open ko lang yung manage. Click ko lang yung manage. Tapos, ngayon, yun nga, purpose natin, i-live natin to o i-connect natin to sa ating hosting gear na hindi to free So, yun nga, 1 year. Binili ko ng 1 year hosting. So, ma-expired nga lang siya sa October. Ngayon, ang punta natin dito is create tayo dito ng subdomain. Yan, dito. Punta kayo dito sa domains. Tapos, click nyo pangalawa, subdomains. Tapos, create na tayo dito ng subdomain. Sample management. So, create. Click natin yung create na button. So, ayun, nakapag-create na tayo. Hanapin natin dito. Check natin kung nakapag-create na. So, ito na nga yun, yung sample management. Yan, nakapag-create na tayo, sample management. Next natin, saan tayo pupunta? After natin mag-create yan. So, punta naman tayo dito sa ating file. So, click naman natin yung file manager. Silipin natin kung nakapag-create dito ng folder na yun. Nung create natin subdomain. So, mag-create kasi yun dito ng folder. So, ito na siya. Walang laman. So, ang laman lang niya pala default.php. So, yan lang yung laman niya. Ngayon, ang gawin natin is punta naman tayo dito sa advanced. Click natin yung advanced. Ano kung ito na yung pinakadulo. Tingnan natin. O, ayan nga, pinakadulo. Advanced. Tapos, click lang natin tong git. Yan, click natin yung git. Tapos, ngayon, so mayroon ako dito, may isa ako dito.
ano ilalagay mo dito? So, ayun na yung galing sa ating, dito nga, sa ating repository, sa ating GitHub. Click lang natin tong sample management. So, nasa sa inyo kung anong gusto nyo ilalive dito yung mga nilagay nyo dito sa inyong GitHub. So, gusto ko i-live tong sample management. Ito kasi yung nais natin, yung purpose natin i-live to. Punta lang kayo dito sa kulay green na code, yung drop down. Click nyan, tapos click nyo tong copy. Ito, copy nyan. Tapos punta ulit kayo dito, paste nyo dito sa repository. Ayan, mayroon na, na-paste natin. Dito sa directory, ito yung create natin na subdomain. So, naging folder siya doon, di ba? Sa file. So, anong spelling yung sample management. Ano natin spelling So, ayan. Create natin doon, pinangalan natin subdomain, sample management. So, itong mga to, mapupunta yun doon sa folder kanina. Magkakaroon ng copy. So, create lang natin. Wait lang natin. So, ayun na siya. So, check natin dito kung magkakalaman na to or magkakakopy na to. So, ito ba, ito yung tinutukoy natin. Itong mga laman na to is magkakakopy rin tong sample management. Check natin. Double click natin yung sample management. Boom! Ayan. Wow! Nagkaroon siya. Then, connected na to sa ating Git. So, once na nagkaroon ka dito ng changes ng code, so, pupush mo siya to gamit yung ating GitHub desktop. Tapos, pag-push mo yan o pag-commit mo yan, mapupunta yan dito syempre. Mapupunta yan dito yung update na code. Katulad kanina nga, ito nga, yung nilagay natin na code. Sabi nilagay natin, ito. So, di ba? So, lahat ng update nyo na code dyan, pwede rin ma-update yung mga code. Pero hindi pa. Hindi bawat update mo dito is update na rin agad dito sa yung Hostinger na ligay. So, need mo pang i-click yung deploy na to. So, para makita mo yung changes na galing sa GitHub. Sana naintindihan nyo. So, ngayon, ayun na nga. Dahil na may connection na tayo sa ating GitHub. Tapos, yun nga, nais na natin i-live. Ang next natin is gagawa na tayo ng database naman. Saan tayo pupunta? Kanina, dito sa may una nating step dito sa domains. Tapos, create subdomain. Next naman natin is kanina is inanap natin yung file ng sample management dito sa files, tapos file manager, andun yung sample management. Tapos next natin is kanina is tingnan natin sa Git. Ayun, nag-create tayo ito ng ayun, kinonect natin sa ating GitHub. Tapos pang-apat na step is yung gagawa na ako ng database. Wait lang natin. So, ayan, bumabagal na naman ating Hostinger.